Hello everyone, ay Pastor Damaka, Apostolic Believers of Christ International, Bishop Samuel. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat, sa ating mga viewers, listeners, dito po sa YouTube channel, sa Facebook. May kapayapaan at habag ng Diyos ay sumasa atin lahat sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Ito po yung lingkod, J. Cristo Jesus, Pastor Tumaka, Apostolic Believers of Christ International. Ang atin sa araw na ito ay sa May 27, 2024. Ito mga kapatid, ang araw na ito nabigay po ng Diyos sa atin. Sa lahat, magpasalamat tayo sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Sa bawat araw, patuloy po na ginagabayan po tayo. Pinagpala po tayo sa ating buhay. So, happy birthday po sa lahat ng diriwang ng kaarawan ngayon. Happy birthday po sa lahat. Naway bigyan kayo ng Diyos ng dagdag kaarawan mga taon, kahilingan, pangarap sa buhay sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Mga kapatid, sa araw na ito naman ang ating panibagong video na ating ginagawa para maparating po natin ang mensahe ng Diyos. So sana po huwag kayong magsawa at sana po i-like, i-share lang po natin ito sa ating Diyos. Hindi po tayo lang ang pagkalooban ng kaligtasan, kundi buong sanlibutan ang kamatayan ng Panginoon para po sa buong sanlibutan, hindi po lang sa atin ngayon na nakikinig at gumagawa, kundi pati sila din ngayon na hindi pa nakikinig at hindi pa gumagawa. So kailangan lang maparating natin ang mensahe ng Diyos para yung hindi pa gumagawa, makagawa na po sila, at ang hindi pa nakarinig at makakarinig po sila. Huwag kalimutan mga kapatid, subscribe lang po natin, and then i-post natin ang notification bell para na sa bawat araw update po tayo ng palibagong video na ating gagawin para maparating natin ang mensahe ng Diyos sa buong sanlibutan. Kaya mga kapatid, po sa bawat araw ginawa po natin ito kahit paano na ito po ay minuto lang po ay makakadagdag po sa ating kalaman at makapaghanda po tayo mga kapatid sa ating pamuhay. Sana po na sa ating pag-alis sa libutan na ito na hindi po tayo mapahamak, dahil po ang Biblia nung kapatunay, mayroon paraiso at mayroon impyerno. Now, kumusta man mga kapatid, no, sa ating pamuhay ngayon? Totoo ba talaga na komportable na talaga tayo, na sigurado talaga mayroon tayong maasahan ng kaligtasan? Sapagkat kung nais ng kaligtasan ay kailangan magtatanong talaga tayo, no? Magtatanong tayo tungkol ng kaligtasan, kasi sa panahon po ng mga apostol ay nagtatanong po talaga ang mga tao tungkol ng kaligtasan. So sa atin ngayon mga kapatid, baka hindi pa nagtanong, so wag tayo mahiya. Huwag tayo magmataas na parang may alam pero yung pala wala. So ang nagtatanong kasi hindi pa niya alam. Pero yung mga nagkukunwari na kahit walang alam, hindi magtatanong, ay talagang maligaw. So tayo mga kapatid, alam po natin nga, sinisure talaga natin ito na ba talaga ay tama na po, no? Nagtatanong pa rin tayo at alam natin na ito na talaga ang daan ating pinatutunguhan papunta tayo sa destinasyon natin. Pero minsan po magdalawang isip po tayo, hindi pa tayo naligaw. So ngayon mga kapatid, sa ating pamuhay, so kailangan natin magtanong, kasi pag magtanong po tayo, madali lang po natin matutunan at mapuntahan ang ating paruroonan. Na ang kamatayan natin, hindi natin alam ang bukas, so na araw pa ba, buwan o taon pa ba tayo, hindi natin alam mga kapatid kung hanggang kailan ang buhay natin. Pero ang malaga mga kapatid, buhay tayo pati kay Kristo po tayo. Kaya po sa Romans chapter 14 in verse 8 na dapat mamuhay tayo kay Kristo at mamatay tayo na kay Kristo. Buhay pa tayo kay Kristo po tayo. Kaya lang mga kapatid, minsan talaga ay dahil po sa ating kalagayan, sa ating kapanahon ngayon, talaga mag-ipit po ang kapanahon natin. Minsan po na ang kaligtasan na ating inaasahan ay naging kapahamakan. Dahil po busy na po tayo sa panahon, para po na ang atin na lang nalagay sa ating isipan, paano bukas buhay pa tayo. Mga kapatid, pilitin man natin bukas buhay pa tayo, wala tayong magawa sapagkat nahawak po ng Diyos ang susi ng kamatayan, no? Ayan po sa payag in chapter 1 verse 18, hawak ko ang susi ng kamatayan at hindi magpatay. So kahit anong gawin natin, sabihin natin na kailangan bukas na mayroon tayong pangarap, natin alam mamaya nakaplastar na po tayo sa kabaong. So yun na po ang ating dapat mga kapatid, ating pagsikapan, at maghanda lang po tayo
na kung darating na po ang kamatayan natin ay talagang secure po ating kaluluwa. Kailan makapunta ang kaluluwa natin doon talaga sa tinatawag na paraiso ng Diyos. Pero kung natin alam talaga mga kapatid ang katotohanan na minsan talaga ang ating inasahan na kaligtasan naging kapahamakan. So kailangan natin malaman ito ngayon mga kapatid sapagkat sa panahon po ng mga apostol nagtanong talaga mga kapatid, nagtanong po ang isang bantay ng kulungan na ano gagawin daw niya na para siya maligtas. No, ito mga kapatid, kailangan natin malaman kung sa atin ngayon, sinasabi ko nagtatanong ba kaya tayo? Baka po natin tatanong kahit na wala tayong alam kasi gusto natin magkukunwari. Huwag kang kukunwari, sa pag magkukunwari ang tao, hindi po yung karapat dapat. Pag magkukunwari ka, wala kang alam talaga. At kung nagkukunwari ka, talagang maligaw ka ng iyong destinasyon sapagkat nagkukunwari kang may alam pero yung daan na tinatahak mo, hindi mo alam saan ang destinasyon yan. So kailangan alam natin mga kapatid. Kasi pag natin alam, ligaw pala tayo. No, ligaw pala tayo. At dahil ligaw tayo, mapahamak po tayo diyan. Kasi wala talagang makapunta sa paroroonan ng isang tao na walang alam ng daan na kanyang dinadaanan. So ang daan mga kapatid, yung pong relihiyon, no? Tinawag sa Biblia ang daan, yun po ang relihiyon. Now, kung tinawag na ang daan ay relihiyon, dapat alam natin ang relihiyon natin kung may kasiguruhan talaga ito na ating sinasamahan. Kasi sa relihiyon, ang bawat relihiyon na Biblia po. At sa Biblia po natin matutunan at matuklasan natin ang daan ng katotohanan. Sapagkat ang sinabi ng Panginoon sa 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No man come unto the Father but by me. So ang daan si Kristo po. Ibig sabihin, mamuhay tayong Kristiyano. Mamuhay tayo na Kristiyano. Mamuhay tayo na may alam ng salita ng Diyos. Dahil po, ang totoo talaga nagnanais ng kaligtasan ay magtatanong. Magtatanong mga kapatid. Pakinggan natin dito sa Gawa, Kabanata 16, talata 30 at 33. Ito mga kapatid pakinggan natin ang isang gwardiya ng kulungan kung ano ang kanyang ginagawa tumo ng kaligtasan. Nagtatanong mga kapatid. 16:30-33 dito sa Gawa. Pakinggan natin. Pagkatapos dinala niya sina Pablo sa labas at tinanong, ano ang dapat kong gawin para maligtas? So ganito mga kapatid ang nangyari po. So kung nais natin kaligtasan, huwag tayong magmangmangan. Dapat magtanong tayo sa pinagkalooban ng Panginoon na magawain na ipangaral mga ng balita. Tulad namin, kami po ay mga pastor na pinagkalooban ng Panginoon na maparating po ang kanyang salita sa buong sanlibutan para po na makaparating sa atin ang tunay na kaligtasan. Now, ang kaligtasan mga kapatid ay tinatanong, no? Nagtatanong po ang gwardiya ng kulungan kay Apostol Pablo at saka si Silas. Kung anong dapat gawin niya upang maligtas. Okay mga kapatid, hindi pwede na magmangmangan tayo kung magkunwari tayo kahit walang alam tayo, sabihin natin may alam po tayo. Maliwanag po dito na ang isang gwardiya ng kulungan na ano ang gawin niya upang siya maligtas. Yan po ang tanong po ng isang gwardiya ng kulungan na habang po na nakulong si Apostol Pablo, si Silas, ay mayroon pong nangyari na ginawa po ng Panginoon sa magitan ng lindol na yanig po ang kulungan at natanggal po ang talikalan ni Apostol Pablo ni Silas at nanginginig sa takot po ang isang gwardiya ng bilangguan. Kaya po nagtanong siya, kapatid, kung anong dapat niyang gawin upang siya ay maligtas. Na ito mga kapatid, na napakaliwanag ng Biblia, kung kaligtas na hangad natin, nagtatanong po tayo. Ngayon, hindi nga nagtatanong, na parating na sana ang salita ng Diyos, minsan pinaayawan ng sanlibutan. Pero hayaan na natin sapagkat darating ng hatol na talagang maranasan ng mga tao kung ano ang tinatanim nila, ayun, anihin talaga. Na maliwanag po dito mga kapatid sa Biblia na ito sagot ni Apostol Pablo dito po sa 31 sa Gawa, Kabanata 16, talata 31. Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka at ang iyong pamilya. So ganito po ang sagot. Dahil nagtanong po ang isang gwardiya ng kulungan na ito po talaga ang sagot ni Apostol Pablo ni Silas, mga kapatid, sa Gawa, Kabanata 16, sa 31.
31. Sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoon Hesus at manligtas ka at ang iyong pamilya. So ganyan po mga kapatid ang sagot ni Apostol Pablo si Silas na sumampalataya ka. Na kaya itong mga sumampalataya talaga ay talagang nagawa po nila ang pagpabautismo. Dahil po na sumampalataya po, itong guardian ng kulungan kasama sa sambayan ay naganap pang bautismo. No, sa 32, sinabi ito, at ipinangaral ni na Pablo ang salita ng Diyos sa kanya at sa lahat ng membro ng kanyang pamilya. Now, ito na po, nagumpisa na po, na ito po ay ipinangaral na po ni Apostol Pablo si Silas ang salita ng Diyos sa kanyang lahat na membro ng sa kanyang pamilya. So yun po ang nangyari ng gabi na yon. At pagkatapos sa 33, ng gabi niyaon, hinugasan ng gwardya ang kanilang mga sugat at nagpabautismo siya at ang buong niyang pamilya. So, napakinggan na po nilang aral ng Diyos at hinugasan nila ang sugat ng Apostol Pablo, may mga pasa at nagpabautismo siya. So ganun mga kapatid, ang totoo talaga na sumampalataya po sapagkat ang sabi sa Pablo, sumampalataya ka. At ang nagkaroon sumampalataya, ng panampalataya, ang gulit ng kulungan ay naganap ang bautismo sa gabi na yon. So ganyan po mga kapatid. Yan po ang sistema po ng nais ng kaligtasan. Kaya magtanong po tayo, problema, meron mga tao talaga nang marunong kahit walang alam, so hindi, maligaw talaga tayo. Hindi po tayo makapunta doon sa dako na lugar na ating inasahan na paraiso kung tayo po magkukunwari. Kasi ang mga tao po kunwari, hindi po yan mga kapatid nagustuhan ng Panginoon. Masama pa po kunwari, sapagkat ang pagkunwari, tulad ng pagtawag lang sa Panginoon, yung pala, ang puso nila ay masama. No? Pagkukunwari po yan, ibig sabihin na parang may Diyos din sila. Pero tumatawag lang po sa bibig, pero ang puso nila, iba po ang laman ng puso. Yan po sinasabi naman na aklat sa Marcos, mga kapatid, Kabanata 7, talata 6. Ito mga kapatid pakinggan natin sa Marcos. Nabi nito sa 6. Sinagot sila ni Jesus, tamang-tama ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo ng mga pakitang tao ayon sa nasusulat. Sinabi ng Diyos na inagalang ako ng mga tao ito sa labi lang nila, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Yun po nagkunwari, pakitang tao nagkunwari. Na, mga kapatid, kung ito ni nagtanong po ang guardian ng kulungan, hindi maganap ang bautismo. So dahil nagtanong po siya, ang sabi ni Apostol Pablo, sumampalataya ka ng Panginoon. At tama pinangkapangaral ni Apostol Pablo ni Silas ang salita ng Diyos, nagkaroon pa ng palataya po ang guardian ng kulungan, mga kapatid. Nagkaroon pa ng palataya at yun po ang nangyari, nabautismuhan talaga ang guardian ng kulungan sa gabi na yon. Kaya napakaliwanag po ng Biblia na ang totoo talaga ng nais ng kaligtasan ay ito mga kapatid, nagtanong, no? Magtanong po tayo. Now, maliwanag po na ang guardian ng bilangguan ay nagkaroon na po ng palataya. Verse 34. Pagkatapos, isinasama niya si Pablo sa kanyang bahay at pinakain. Natuwa ang gwardiya at ang kanyang buong pamilya na sila ay sumampalataya na sa Diyos. So, yun po nangyari. Kaya ang bautismado, ito may panampalataya, ay may kasamang bautismo. Tama si Marcos, ang sumampalataya at mabautismo maliligtas. Kasi ang sabi dito ni Apostol Pablo, sumampalataya ka, kang Panginoon Hesus, maligtas ka buong mong pamilya. At dahil dyan, nakinig po ang guardian ng kulungan kay Apostol Pablo kay Silas sa gabi na yon. At pagkatapos na napangaral na po ni Apostol Pablo ang salita ng Diyos, ay hinugasan ang kanilang sugat. At pagkatapos nagpabautismo, ang guardia ng kulungan at ang buong sambayan. At sa 34, kung gawa Kabanata 16, talata 34, pagkatapos isinasama niya sila si Pablo sa kanyang bahay at pinakain. Natuwa ang gwardiya at sa kanyang buong pamilya na sila ay sumampalataya na sa Diyos. Yun po mga kapatid. Kaya tama ang sumampalataya at mabautismo ang maliligtas. At dahil po sinabi sa Pablo, sumampalataya ka kang Panginoong Hesus, maligtas ka buong mong sambayan. Now, habang pinapangaral sa salita ng Diyos, mga kapatid,
Yun talagang nangyari. Naganap po ang bautismo sa gabi na yon. At pinatunayan ng Biblia sa 34 na nagkaroon ng panampalataya na po ang gwardiya ng kulungan. Kasi yun pa po ang umpisa na sumpalataya na po siya at naganap talaga ang bautismo. So ang bautismo, para lang pito sa mga totoo may panampalataya. Pero kung wala kang panampalataya totoo, hindi ka maniwala ng bautismo. Kasi ang bautismo nagpapatawad ng kasalanan. Yan mga kapatid. Kaya si Pablo, nang pinangaral na po ng salita ng Diyos, nagkaroon po ng panampalataya ang gwardiya ng kulungan at naganap ang bautismo. So yun po ang ibig sabihin. Pero hindi na magtanong, delikado po mga kapatid at nalagayan po natin. Baka po maligaw po tayo sapagkat ang pagtatanong, pag-amin po yan na wala kang alam. Kaya Biblia na po patunay, mapalad. No? Mapalad na inaamin nila nagkukulang sa Diyos. Ito mga sa 5, mga kapatid, sa Mateo, in chapter 5, ito po, in chapter 5 verse 3. Mapalad ang mga taong inaaming nagkulang sila sa Diyos dahil makasama sila sa karya ng Diyos. Paano sabihin nagkulang ka na nagmamataas na po tayo, minsan po marunong tayo, nagkunwari tayo, pero alam naman ng Diyos, wala tayong alam. So, ang sinabi ng Biblia, mapalad ang taong inaamin nagkulang sila sa Diyos. Paano amin na nagkulang tayo? Hindi tayo nagtanong. Paano tayo sabihin na wala tayong alam, na hindi naman tayo nagtatanong ano ba, paano makamta ng kaligtasan? So, mapalad ang inaamin nagkulang sila sa Diyos kasi makakasama nila ang Diyos sa kanyang kaharian. So, mga kapatid, napakalaga po ito. Hindi ko naman ito ginagawa para panghinaan po kayo ng loob, para po sirain ang inyong panampalataya. Hindi po. Ang ating ginagawa, palakasin ang panampalataya natin sa Panginoon. Kasi ang nagpapalakas sa atin itong salita ng Diyos. Tinuruan lang po tayo sa tama na pumuhay para po na huwag tayo maligaw ng salimutan na ito. So malapit na po ang panahon, babalik na ang Panginoon na talaga hatulan na po ang salimutan. At yan na po mga kapatid ang mangyari na mapahamak talaga tayo dahil nagkukunuri lang po tayo. Dapat magtanong. Ito mga kapatid, pangalawang tanong. Ito po ng tanong ng Kristo mga kapatid sa 19 verse 16 up to 21 dito sa Mateo. May nagtanong naman sa Panginoon Kristo. Ito mga kapatid, 16 chapter 19, 16 to 21. Pakinggan natin. Ito mga kapatid. May isang lalaki naman na lumapit kay Jesus at nagtatanong, Guro, ano po ba ang mabuti kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ito na naman. Kanina po, ang gwardiya, ano aking dapat gawin? Ano ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Dito naman, buhay na walang hanggan naman sinasabi dito. Ano ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus sa 17. Sumagot si Jesus, bakit itanong mo sa akin kung ano ang mabuti? Isa lang ang mabuti na walang iba kundi ang Diyos. Kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Dito naman, mga utos ng Diyos. So alam naman natin na utos ng Diyos talaga, itinuturo po sa atin ito. Kaya sa araw-araw nakapag-create tayo ng video para paano makaalam tayo kung ano dapat natin gawin. Dito naman sa ng Panginoon 17, Matthew 19:17, sumagot si Jesus, bakit tinanong mo ako kung ano ang mabuti? Isa lang mabuti, walang iba kundi ang Diyos. Kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Iyan po ang sinabi ng Biblia. Kung gusto magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang utos ng Diyos. Yan mga kapatid, maliwanag po ha. Kung gusto mong, mga kapatid, magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang utos ng Diyos. Utos ng Diyos. Yan, bautismo, utos. Bakit ang mga tao ngayon parang hindi pa naniwala ng bautismo? Pero ngayon mga kapatid, mahirapan po tayo magbautismo isang araw kahit isang tao lang. Pero sa paano mga apostoles, mga kapatid, ang mga tao nun talaga ay talagang nais talaga ng kaligtasan sapagkat nagtatanong nga sila. Pero ngayon, minsan lang, bihira lang magtatanong. Kahit na nga kung pinangaral na nga, nagkukunuri pa rin, alam ko na yan, pastor. Nagbasa na yung Biblia, pastor. May relihiyon kami, pastor. May panampalataya kami, pastor. Minsan ganun po ang katuwiran ng tao. Pero dapat na tayo magising mga kapatid. Huwag na tayo magkunwari. Sapagkat ang mga taong marunong magkunwari, walang alam po yan. Magkunwari nga. Pero kahit na may alam na nga tayo, dapat magtanong para ma-prove natin. Ma-prove natin na talagang tama na ito.
ito na talaga ang ating inasahan na pagkamit ng kaligtasan. Pero kung hindi magtatanong, kunwari po yan. Lahat ng kunwari po ay hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Sapagkat walang kabuluhan ng pagsamba kung ganun lamang ating buhay pagkunwari lang po. Di ba sinabi sa Marcos 7:6, tama ang pagkahula ng propeta Isaias sa mga taong ito. Ipinupuri ako ng salang bibig, ngunit malay sa akin ang mga puso. Sa verse 7, walang kabuluhan ang kalang pagsamba sa akin. Kanino? Yung nagkukunwari. Kasi kahit na po kung nagkunwari sila, simba pa rin sila. Hindi man pwede nagkunwari sila, hindi sasamba. Paano? Mas lalo pagkamalan sila na talagang walang Diyos, hindi Kristiyano. So, nagkunwari lang po sa mata ng tao. Ang sabi ng Panginoon sa Marcos 7:6, tama ang pagkahula ni Propeta Isaias sa mga taong ito. Pinupuri ako nila sa bibig, ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Ganoon po mga kapatid. Nagpupuri lang po tayo sa ating bibig, pero malayo sa atin ang mga utos ng Diyos. Ang sinabi sa verse 7, walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sa akin. Sanglit, kung dahil ang kanilang aral ay utos lang ng tao. So mga kapatid, ganito po talaga ang kalagayan natin. Dapat aminin natin, nagkulang tayo sa Diyos. Huwag tayo magkukunwari. Kasi pag natin aminin, ayan, magkunwari po tayo. Kaya nagtanong nga, no, ating key verse is Gawa Kabanata 16, talata 30 hanggang 34, mga kapatid. So dapat alam natin ito. Kapag ngayon ganun pa rin, umaasa lang po tayo, tama itong pagsamba, tama itong nakinig, tama na itong ating pamumuhay, hindi po yun ang basihan, naligtas na tayo, nagsamba tayo, nakinig, mayroon tayong pagpapala ng Diyos, ganun ba? Hindi po, kasi kadalasan talaga, makapagsamba lang ang tao, trabaho, inom, samba, makinig lang, pero ang pamumuhay, malayo po sa mga totoong manampalataya. Sa pagpanampalataya ng tao, sinasamahan po ng gawa. Kaya hindi pwede mga kapatid, aminin lang po natin, may alam sa ng Diyos, nagbasa ng Biblia po tayo. Pero hanggang lang po sa pagbabasa, hanggang lang po sa pakikinig, hanggang lang po sa ating relihiyon o pagsamba, komportable na po tayo, hindi po. Ang gawa natin ang hatol. Yung gawa natin, ang pagsunod ng kalooban ng Diyos. Yan magpapalaya po sa atin. Kaya, ang sabi ng binata, ano ang dapat mong gawin? Balikan natin sa Matthew 19:16-21. May isang lalaki naman na lumapit kay Jesus. Ang tinanong, Guro, ano po ang dapat mabuting gawin upang magkaroon ako ng binawalanggang? 17, sumagot si Jesus, bakit tinanong mo sa akin kung ano ang mabuti? Isa lang ang mabuti, walang iba kundi ang Diyos. Kung gusto mo magkaroon ng binawalanggang, sundin mo ang mga utos ng Diyos. Then, verse 18, alin po sa mga ito? Tanong ng lalaki. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsaksi ng kasinungalingan. 19, igalang mo ang iyong ama at iyong ina, at mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. 20, sinabi ng binata, sinusunod ko na po ang lahat ng yan, ano pa po ba ang kulang sa akin? Yun po ang sagot ha. Hindi siya pumatay, hindi ang alon niya, nakiapid, hindi siya sinulingan, mahal niya ang kanyang mga magulang, sinunod na po niya. 21. Sumagot si Jesus, kung nais mong maging maganap sa harapan ng Diyos, umuwi ka at ipagbili ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo ang pira sa mga mahirap at magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin. Ayan po ha, maliwanag po. Kung gusto mo maging ganap sa Biblia, sa harapan ng Diyos, umuwi ka at ipagbili mo ang iyong ari-arian at ibigay mo ang pira sa mahirap at magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. So yan po ang panahon po ng isang binata na nagtanong kay Kristo tungkol po sa buhay na walang hanggang. Simula po yan, kaligtasan, buhay na walang hanggang. Kasi pag makaroon ng buhay na walang hanggang, hindi ka makapunta ng impyerno. No? Ang kaligtasan naman, itong mga bautismado, sa pangalan natin ng Kristo, so ito po, buhay na walang hanggang dito ng binata. Kasi ang kaligtasan, time of Christ po ito. Yung buhay na walang hanggang, kamisis po yan. No? Na talagang yan po ang pinaka-importante malaman po natin
Ano ang kaibahan ng pagkamit ng binamalhanggang at pagkamit ng kaligtasan? Iba po. Ang pagliligtas kay Kristo lang po yan. Ang binamalhanggang sa hatol po yan mga kapatid sa last day, yung last day and judgment, lahat talaga harap na po yan sa hukuman ng Panginoon at tatanggap na po talaga ng ayon sa ating gawa. Mabuti at masama habang may tayo sa libutan. So yan mga kapatid, ang pinakamahalaga malaman natin na sana po alam po natin ngayon ang ating kalagayan, alam po natin ang dapat natin gawin. Ano ba talaga ang pinakamalaga? Mga kapatid, magtanong tayo. Huwag tayong sabi natin pagkitang tao lang kung magkunwari. Delikado po ang kalagayan natin, magkunwari tayo. Subukan pumunta sa lugar na hindi mo alam. First time ka lang doon, kapunta. Then, ikaw nagsasakyan ka. Then, ikaw nagpapatuloy-tuloy ka lang sa pagpatakbo. Hindi mo alam ang direksyon doon saan itong daan na ito. Pawala, pakaliwa, pakanan, pakaliwa, pa-street ba? So, kailangan ka magtingin ng mga signboard. Saan direksyon mo? So, ang Biblia, ito po ang direksyon ng buhay natin. Kapag nagbasa tayo ng Biblia, nandito na po lahat. Nandito ang pagpapala, nandito ang sumpa, nandito ang paraiso, nandito ang pinag-impyerno, buhay na walang hanggang kaligtasan na sa Biblia po. So habang na ang ating focus, kung ating mindset, papunta po ng langit, no? Kung gusto natin na buhay na malanggang, if you need everlasting life, so listen, makinig po tayo. Kung ano talaga ang dapat nating gawin. Kasi ito nga mga kapatid ang dahilan, kahit na po ang salita ng Diyos, mismo na po, no? Napakinggan na po ng tao. Pero parang wala napakinggan kasi kung nakinig sila, dapat alam nila ang tama ang mali. Pero nagsalita ang Diyos, pero ang iba po ang topic, iba po ang mga kailang nakalaman sa puso. So ganun po ang mangyari. So kailangan natin pakinggan. Dahil po, yun ang purpose na isinulat po sa Biblia ang salita ng Diyos para may magbabasa, may mangaral at saka may magpaunawa. At dahil diyan, at talagang makamta natin ang kaligtasan sapagkat sa Biblia na po, nakasulat na po sa Biblia. Direksyon ito ng buhay natin. Navigator nga, pag search mo ng area, saan ka magpunta? Nagoya, ikaw papunta ng Tokyo, ikaw sa Hiroshima, o punta ka ng Kyoto, papunta ka ng, sabihin natin, Wakayama. O, saan ka magpunta? I-search mo lang yon. Nasa navigator na po yan. Ng Biblia naman, isa lang po ang destination natin, Kaharian ng Langit. Wala naman hanggang ng impyerno, meron ba? Diablo lang po yan. Basta kayong kapunan niya. Pero tayo mga kapatid, langit ang ating nahangad, kaligtasan, buhay na walang hanggang. Pero ang Biblia nagpapatunay na dapat magtanong tayo. Kapag hindi magtanong, delikado po ang kalagayan. Na tulad ng isang panahon ni Moises ito, pagtanong ng isang binata, kay Moises ito, na kasulat, pagpapatay, mga niya, pakiapid, no, busig sa katingalingan, igalang mo ama't ina, kay Moises po yan. At saka, ang sabi ng Panginoon, kung gusto mo na ikaw ay maging sakdal, umuwi ka, ibinta mo ari-arian mo, at ang pinagbintahan mo, ibigay mo sa mga dukha, magkaroon kayamanan sa langit, at bumalik ka dito, sumunod ka sa akin. Kaya hanggang mula pa sa unang tipan hanggang sa bagong tipan, nagkaisa tayo dyan sa dugo ni Kristo. Kasi sa Old Testament, sa lumang tipan, hindi pa po yan ang papabanal ng angkan ni Israel. Dito sa New Testament, nagpapatiwi ng bagong kasunduan ang dugo ng Panginoon Kristo. Dito tayo nagkaisa. Kaya nga, ang sabi ni Apostol Pablo, sumampalataya ka kang Hesus. Kang Panginoong Hesus. Maligtas ka buong pamilya. Dito naman isang binata, nagtanong po siya tungkol ng kautusan ni Moises sapagkat si Kristo hindi pa siya po na muling na buhay. Siya po nag-ministry pa po. So ganit, kahit ganun po, mayroon doon aral na dapat natin kunan ng isang halimbawa. Na sabi niya po ni Kristo, gusto mo maging ganap, so meaning to say, hindi pa talaga nagpapaganap ang kautusan ni Moises. Dito kay Kristo talaga. Kaya sabi niya, gusto maging ganap, umuwi ka sa inyo, ibenta malarian mo, pag pinagbintan, ibigay mo sa mga dukha, pumarito ka, magkaroon kang kayamanan sa langit, pumarito ka, sumunod ka sa akin. Kaya kay Kristo po tayo, kahit sa Old Testament, sa New Testament, isa lang po ang nagpapatibay dyan, ang dugo po ng Panginoon Kristo. Yan po nakasulat sa Hebreo in chapter 9 in verse 14 to 15. Yan mga kapatid, na ang dugo ng Panginoon Kristo, na kahit na po noong sa kautusan ni Moises, ang dugo ng kambing, baka, guya, kung tupa, ay nagpapalinis ng mga angkan ni Israel. Ano pa kaya si Kristo na siya naparito din na kanyang dugo ang inaalay sa taas ng cross,
para po tayo magkaroon ng totoo na kaligtasan. Yun po mga kapatid, ang ibig sabihin, magtanong tayo. Ngayon, naka-post tayo ng video, naka-live tayo, pero salamat sa 1, 2, 3 na viewers natin. Salamat po. Ang dami, billion po ang mga tao sa libutan, pero mag-live ka, salamat sa 4, 1, 3 o 5, nakasubaybay sa live. Meron pa nga na dumadaan lang. Mamaya nawala. Bakit? Iniwasan mo ba ang salita ng Diyos? Iniwasan mo ba ang Diyos? Sa impyerno, maiwasan mo ba ang impyerno? Hindi ka makaiwas na impyerno. Hindi maiwasan ang impyerno. Dito, maiwasan mo. Scroll down mo yan. Hindi ka makinig. Okay lang yan. Pero sa araw na hatol, dadalhin po sapagkat ang hatol natin, itong salita ngayon natin napakinggan. Now, kung magtanong tayo, madali po tayo makakaalam kung ano ang daan na dapat natin daanan para madali tayo makapunta. Ibig sabihin, para alam natin ngayon kung ano talagang kalagayan natin. Kasi kung umaasa tayo na ating sariling karunungan, mahirapan tayo mga kapatid. Kaya nga, bigay lang itong pagpapala na buwan na malanggang, ito ang grace, bigay lang nga ito. Dahil po sa ating panampalataya sa ating Panginoong Kristo. So yun po mga kapatid, ang sintro ng mensahe natin, na magtanong tayo. Huwag tayo magpakukunwari, kasi delikado pong kalagayan natin. Kapag kunwari na po tayo, totoo po, wala tayong alam. Kunwari ka lang, kahit wala kang alam, para hindi Pinatakpan mo sarili mo na wala kang alam. Pero totoo, kapamakan po ating kantungan. Ayaw po ng Diyos talaga ganun po ang ating kalagayan. Tandaan po natin hanggang sa mga araw na ito, ang Diyos po may bigay sa ating pagkataon na sana po parte sa ating mensahe ng Diyos para po tayo matuto sa araw na ating pamumuhay. So yan mga kapatid, tandaan po natin na sa bautismo po, ang kapatawaran at minas natin na maligtas. Ay, sabi po sa Marcos 16:16, he who believe, it is baptized, will be saved, but he does not believe, will be condemned. So mga kapatid, yan po ang salita ng Diyos. Sana po manawaan po natin sa video na ito po ay short video lang po natin. Sana po nakatulong naman sa atin sa butalan po buhay natin, mabago po ng buhay natin, subukan po natin ang pagtanggap ng katotohanan. Huwag na tayo magkukunwari sapagkat kapahamakan po ating gantungan. Tutulad na ating keepers, ang gwardiya ng kulungan ng tanong kay Apostol Pablo kay Silas, ano ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Ang sabi ng Apostol Pablo sa 31 sa Acts 16:31, sumampalataya ka kampo ni Jesus. Maligtas ka, buong sambayan. In verse 33, mga kapatid, sa 32, na habang nangaral po si Apostol Pablo Silas ng magandang balita ng Diyos, naganap ang bautismo sa 33. Then sa 34, pinatunayan talaga ng Espiritu Santo dahil nabautismuhan siya dahil po sa kanyang panampalataya. So mga kapatid, hindi sumampalataya ang gwardiya ng gabi na yon ng aral ng Apostol Pablo, walang bautismo maganap. Kaya sumampalataya po siya, sapat sinasabi sa Pablo, sumampalataya ka, kang Isos, maligtas ka buong sambayan. Kaya habang pinapangaral sa Pablo sa salita ni Silas, nagkaroon sa panampalataya at dahil sa panampalataya na yan, naganap ang bautismo sa gabi na yun. Pinatunayan 34, Acts 16:34, na siya po yung nagpapasalamat na nagkaroon na siya ng panampalataya, no, sa gabi na yon. Yun po ang mensahe ng Diyos para po sa atin. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga listeners. Dito po sa channel sa Facebook. Kaya panhabag ng Diyos na isuma sa atin lahat sa pagitan ng ating pag-Kristo. Pwede nga sulit tumaka, Apostolic Bible of Christ. Sabi sa batis sa grace, mercy, in peace, with Jesus Christ. Amen.